Sa kanyang kaarawan, ilang isyu na kinakaharap ng bansa ang tinalakay ni Pangulong Bongbong Marcos sa ika-10 Asia Summit sa Singapore. Kabilang diyan ang utang ng Pilipinas at mga hakbang tungo sa paglago ng sektor ng agrikultura. Nakatutok live si Jonathan Andal. Jonathan. Emil, dito sa Singapore, nag-66 birthday ngayong araw si Pangulong Bongbong Marcos. Kanina, isa sa mga ginawa niya ay ang pagdalo sa pagtitipon ng mga investor at ng mga negosyante rito para hikayatin sila na mamuhunan sa Pilipinas. Pag-apak pa lang sa entablado ng Milken Institute 10th Asia Summit sa Singapore, nagsorry kaagad ang Pangulo na late kasi siya ng halos kalahating oras dahil nahuli rin daw ng dating ang kanyang bagahe. Allow me to apologize for being quite so late, as we have just come from Manila and mix-ups with luggage and such. So I did not think it would be appropriate for me to come in my shorts, so I thought I should wait for my suit. Ang Asia Summit ay pagtitipon ng mga industry leaders, policy makers at mga experts para talakayin ang mga issue na hinaharap ng mundo ngayon. Sa kanyang talumpati, hinikayat ng Pangulo ang mga negosyante na mamuhunan sa Pilipinas, kabilang na sa Maharlika Investment Fund. Sabi ng Pangulo, itinatag nila ito dahil nababahala na sila sa kakautang ng bansa. We also started to worry about borrowings. Although our borrowings in terms of as a ratio of GDP are not as high as maybe our neighboring countries. We are standing at about 62.3 up to 63% of GDP. But for us that is high. Pinagmalaki rin ng Pangulo ang paglago ng ekonomiya noong 2022 sa 7.6%, ang pinakamabilis daw na paglago mula noong 1976, panahon ng kanyang ama. Tinanong naman ng Pangulo kung ano ang estado ng ekonomiya ng bansa matapos ang COVID-19. So we have continued to develop our agricultural sector. And the aspiration once again is that we are able to provide sufficient supply of food at prices that people can afford. And that's still, we are not there yet, but we have made many important steps to start that. Emil, kasama ng Pangulo rito sina First Lady Liza Araneta Marcos, House Speaker Martin Romualdez, DTI Secretary Alfredo Pascual at ilang malalaking negosyante sa Pilipinas. Bukas po hanggang sa Sabado ay inaasahang makikipagpulong ang Pangulo sa iba pang investors at business leaders dito at nakatakda rin siyang manood ng F1 race. Mula po rito sa Singapore para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok 24 oras. Maraming salamat, Jonathan Andal. Mga kapuso, samahan nyo kaming tumutok 24 oras. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.